So, ngayon araw is magluluto tayo ng pugo or yung ibon. Ngayon kasi tumawag yung amo kong lalaki is magluto daw ako ng ibon kasi medyo matagal-tagal na daw akong hindi nakapagluto ng ibon. Siguro mga 2 buwan na. Yan, galing din yun sa farm nila. Sobrang dami ng pugo nila dito. Siguro libo-libo. Then, kasi araw-araw kami niluluto ko dito is kung hindi kambing, manok. Kung hindi manok, kambing. So, ngayon is babaguhin na naman natin. Ibon na naman ang ating lulutuin. Ayan. Kailangan lang pinaalis na nila yung balahibo sa labas, binayaran nila. Ang inaalis ko lang diyan yung kanyang buntot or may konting yung maliliit na mga balahibo, tsaka yung paa niya, tsaka yung dulo ng pakpak niya. Then pagkatapos kong linisin yung ibon, linagyan ko lang ng asin at saka lemon para mawala yung lansa. Ngayon sinunod ko naman i-prepare yung kanyang mga lamas. Yan, sibuyas, kamatis, bawang, lahat-lahat. Yan, tsaka yung mga powder niya, tsaka yung cubes niya. Yan. Then, mainit na yung ating kardero at linagyan ko na yan ng mantika. Ngayon is maglagay na tayo ng sibuyas. Hintayin lang natin ng ilang seconds mag-brown. Then, isunod naman natin yung bawang. Yan. Then, mga ilang second naman ay isusunod naman natin yung luya, kamatis, at saka yung green pepper. Then, hukay-hukain lang natin yan. Imekos-mekos lang natin para maluto na siya. Yan. So, naglagay na rin ako pagkatapos, nilagay ko na yung ating ibon. Then, ilagay na rin natin yung powder. Yan. So, hindi ko muna linagyan ng tubig agad-agad. Then, pagkalipas ng 5 minutes yan, nilagyan ko na siya ng tubig. Yan. After 40 minutes, hintayin natin na maluto kasi kailangan maluto yan. Kasi minsan matigas yung ibon. So, ayan. Then, linagyan ko naman yung bigas ng mainit na tubig para lumambot siya. Pero inuugasan ko muna yan ng malamig na tubig ng 5 beses or 7 beses. So, ayan, maglagay muna tayo ng tubig kasi magpainit tayo. So, gumawa rin ako ng inumin habang hinihintay natin maluto yung ating ulam. Kasi medyo nauhaw ako. Then, pagkalipas ng 40 minutes, ayan, luto na yung ating ulam. Then ihahaw natin yan sa kanyang tubig dahil dyan din natin lulutuin yung kanin. Ayan. Ayusin lang natin yung ating karni or yung ating ulam para maganda yung pagkaluto niya ilagay na natin sa oven. Ayan, ay ayusin natin. Then maya't maya is ilalagay natin sa oven. Pero buksan muna natin yung oven para mainit. Ayan. Then nilagay ko na rin yung ating kanin. Ayan, takpan natin. Hintayin na lang natin ng mga 20 minutes. Then, nilagay ko na rin yung ating ulam. Yan. Pagkatapos ng 10 minutes, balik rin naman natin. Para maluto lahat kasi ayaw naman nila yung parang puti. Sabi nila hindi daw luto. Imposible hindi maluto, 40 minutes na yan linuto eh. Pero, mas maganda pa rin maging brown lahat-lahat yan. Yan. O, diba? O, sige. Balik natin sa oven. Takpan natin. Then, charan! Luto na yung ating rice. Ngayon is ilalagay na natin sa kanyang lalagyanan. Then, ayan na. Luto na rin yung ating ulam. Ilagay na natin sa taas ng kanin. Ganyan lang yung amo ko. Hindi sila maarte. Basta, yung ulam, pag hindi sabaw, yan, ilalagay lang sa taas ng kanin. Yan. O, diba? Bilis lang. Simple lang. Tamang-tama, alas 5 na ng hapon. Nakaluto rin ako din. Tatawag na natin yung ating amo. Kasi yung amo ko hindi dito sa bahay na to. Mayroon pang isang bahay kaya kailangan silang tawagin. Or kinukuha ng trabahador dito. Kasi minsan hindi na pupunta yung amo ko dito. Doon na lang siya kumakain.